Alam ninyo, maraming tao sa buhay ninyo nasasayang dahil inuhusgahan ninyo kaagad. Ano naman ngayon kung bida-bida? Ano naman ngayon kung masyadong marunong kaysa sa iyo? Ano naman ngayon kung hindi mo siya gusto? Kung wala namang ginagawang masama sa iyo, kung may maganda namang sinasabi, pakinggan mo at kilalanin mo yung magandang naririnig mo, paniwalaan mo, yung mabuting nakikita mo at maging inspirasyon mo yon. Hindi yung nauunahan ka ng inis, hindi yung nauunahan ka ng panghuhusga, hindi yung dahil hindi ka natutuwa dun sa tao, nababaliwala yung mabuting ginagawa niya o sinasabi niya. Kikinig kayo? Kasi sayang. Dahil kahit itong mga taong ito ay maaaring mga saksi ng pananampalataya na hindi natin magawang paniwalaan dahil wala tayong ibang gustong paniwalaan kundi ang sarili natin. Minamahal ko mga kapatid, we cannot please everyone. Pero ito'y paalala din sa atin na baka tayo naman yung mahilig na mainis sa ibang tao, na para bang wala silang ginawang mabuti, na para bang wala silang mabuting sinasabi, hindi naman totoo yun. At paalala, ganun din tayo. Kapag may ginagawa tayong mabuti, pagka meron tayong sinasabing mabuti, tanggapin mo na yung katotohanan, hindi lahat matutuwa sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin nun, titigil ka na. Sumainyo ang Panginoon at sumayo ang rin mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano nga ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Noon pa man ho naniniwala na po ako sa kasabihan, lalo na ngayon. Yung kasabihang Ingles na, you cannot please everyone. Alam niyo yun? Hindi daw lahat ng tao matutuwa sa'yo. Hindi po lingid sa kaalaman ng iba sa inyo na ako po content creator sa social media. Ibig sabihin, gumagawa po ako ng mga videos, ng mga materyales na ipinopost sa social media para sa ebanghelisasyon. Sa sarili ko, alam ko namang mabuti yung ginagawa ko, pero marami pa rin tao hindi natutuwa doon. Araw-araw ho, sanay na ho ako na meron akong basher. Merong hindi natutuwa, merong iba ang pananaw sa sinasabi ko, kaya kung ano-ano yung mga sinasabi at ayaw nila sa akin. Bilang pare, kahit naman ho sabihin natin na yung ginagawa namin bilang mga lingkod ng Diyos ay mabuti, di po lahat natutuwa. Lalo na kapag nagdesisyon ng pare, siyempre, hindi naman papabor sa lahat yan. Merong ang tingin sa sarili nila, argabyado sila dahil hindi sila napagbigyan. At dahil doon, may inisa sa pare. At kuminsan,
Hindi ka pa naman talaga kilalang kilala, nahusgahan ka na. Sa social media man o sa totoong buhay. Ganyan po talaga. Kahit sa sarili mong pamilya, di ba? Minsan, hindi lang dahil sa sinasabi mo o ginagawa mo, kaya may nasasabi sila o kaya ayaw nila. Sa totoo lang, kung minsan, kaya ayaw kang paniwalaan, ayaw kang pakinggan, hindi ka nila maintindihan. Tanong nyo sa akin, bakit? Ayaw lang nila sa'yo. May gawin kang masama, may masasabi tungkol sa'yo. May gawin kang mabuti, may masasabi pa rin sa'yo. Wala kang gawin, may masasabi pa rin sa'yo. Saan ka lulugar? Ganun talaga. You cannot please everyone. Minamahal ko mga kapatid, kahit naman ang Panginoon at si San Juan Bautista, ganun din. Si San Juan Bautista, sabi sa Ebanghelyo, hindi umiinom ng alak, nag-aayuno, ibig sabihin, hindi mahilig kumain. O, sinasaniban daw. Si Jesus naman, nakikikain at nakikiinom, kasama ng mga makasalanan, ang tawag naman nila kay Jesus, matakaw naman at maglalasing, lasinggero. Di ba, no? Ganun talaga yung mga tao kuminsan, hindi masyahan. Sabi nga ni Jesus bilang pagsasalarawan, tinugtugan namin kayo ng plauta at ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Ibig sabihin, sayang yung pagkakataon, maganda yung ipinapahayag ni Juan Bautista, hindi siya pinaniwalaan, kaya imbis sa pakinabangan nila yung ganda ng mensahe, naunahan sila ng panghusga, naunahan sila ng kanilang masamang iniisip kay Juan Bautista, kaya hindi nila napaniwalaan, napakinggan, at hindi na bago ang kanilang buhay nung ipinapahayag na maganda ni Juan Bautista. Nakikinig ba kayo? Nung dumating ang Panginoong Jesus, gumagawa siya ng mga himala, pinapalaya sa mga demonyo, pinapagaling niya mga may sakit. Lahat ng ito, baliwala lang sa paningin ng mga tao na ayaw lang maniwala sa Kanya. Sayang. Sayang. Alam ninyo, maraming tao sa buhay ninyo nasasayang dahil inuhusgahan ninyo kaagad. Ano naman ngayon kung bida-bida? Ano naman ngayon kung masyadong marunong kaysa sa iyo? Ano naman ngayon kung hindi mo siya gusto? Kung wala namang ginagawang masama sa iyo, kung may maganda namang sinasabi, pakinggan mo at kilalanin mo yung magandang naririnig mo, paniwalaan mo yung mabuting nakikita mo at maging inspirasyon mo yon. Hindi yung nauunahan ka ng inis, hindi yung nauunahan ka ng panghuhusga, hindi yung dahil hindi ka natutuwa dun sa tao, nababaliwala yung mabuting ginagawa niya o sinasabi niya. Kikinig kayo? Kasi sayang. Dahil kahit itong mga taong ito ay maaaring mga saksi ng pananampalataya na hindi natin magawang paniwalaan dahil wala tayong ibang gustong paniwalaan kundi ang sarili natin. Minamahal ko mga kapatid, we cannot please everyone. Pero ito'y paalala din sa atin na baka tayo naman yung mahilig na mainis sa ibang tao, na para bang wala silang ginawang mabuti, na para bang wala silang mabuting sinasabi, hindi naman totoo yun. At paalala, ganun din tayo. Kapag may ginagawa tayong mabuti, pagka meron tayong sinasabing mabuti, tanggapin mo na yung katotohanan, hindi lahat matutuwa sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin nun, titigil ka na. Hindi. Ito'y sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, na patutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak ang karunungan ng Diyos. Tayo ang magpapatunay sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagsusumikap din naman na maipakita sa lahat na nagsusumikap tayong isabuhay kung ano yung ating ipinapahayag
na maging makatotohanan sa ating pinaniniwalaan. Hindi lahat makukumbinsi, pero ang importante, ikaw at ang Diyos nagkakaintindihan at kumbinsido na yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, ay lapat na lapat sa pinaniniwalaan mo. At yan ang ibig sabihin na maging martir, maging saksi ng pananampalataya, tagapagpatotoo, na kahit hanggang sa punto ng kamatayan, paninindigan mo yung pinaniniwalaan mo dahil nauunawaan mo yung pinananaligan mo. At yan po ang hinahinatnan ni San Andres Kim Taygon at ng kanyang mga kasama. Sila po ang kabilang sa mga unang Kristiyano sa bansang Korea. Inuusig noon sila dahil nung panahong iyon, ibang-iba yung pananampalataya doon sa bansang Korea. Subalit nung nakilala nila ang Panginoong Hesukristo, naging threat ito para doon sa kanilang tinitingalang hari. Dahil ang tingin natin kay Kristo, di ba'y hari din? Kaya dahil doon, tinutugis bilang mga subversibo at labag na labag sa pananampalataya natin. Kaya inusig sila at kalaunan ay pinatay. Pinagdiriwang natin si San Andres Kim Taygon lalo na dahil nung siya po ay nagpapari o nung siya'y pari na, siya po ay nag-aral dito sa Pilipinas. Siya po ay nag-aral sa UST at tumira po siya sa may Lolomboy, Bukawi. Kaya po may natatanging lugar dito sa Bulacan, ang santong ipinagdiriwang natin ngayon, si San Andres Kim Taygon. Isang saksi ng pananampalataya hanggang sa oras ng kamatayan. We cannot please everyone. Kaya may mga tao na uusigin tayo, hanggang sa papatayin tayo, yan man ay hindi madugo, kundi sa pamamagitan ng kanilang masasakit na salita, pero ang importante, nagiging mga tagapagpatotoo tayo. Sabi nga ni San Agustin, para sa isang taong naniniwala, hindi na kailangan ang paliwanag. Pero, para sa isang taong ayaw maniwala, anumang paliwanag, hindi sasapat. Sapagkat, ang sabi naman ni Santo Tomas de Aquino, para ang tao'y makaunawa, kailangan muna niyang maniwala. Credo ut intellegam. Sapagkat sa ating pananampalataya, hindi mo maintindihan ang sinasabi ni Kristo o ang ginagawa niya kung hindi ka muna maniniwala sa Kanya. Ganon din sa tao. Hindi tayo maiintindihan hanggat hindi tayo kapanipaniwala. Kaya sana magsumikap tayo upang tunay nga na yung karunungan ng Diyos ay mapatotohanan nating Kanyang mga anak. San Andres Kim Taygon at mga kasama, ipanalangin ninyo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.